Pakawalan niyo ako, maghihiganti ako sa mga gumawa nito sa akin. Ano ba nangyayari sa'yo, Mark? Bilisan niyo guys! Hawakan niyo siya! Bakit mo ako ginagambala? Anong kailangan mo sa akin? Tulungan niyo po ako. Kailangan ko ng hustisya sa mga gumawa nito sa akin. Gabi ng Lagim. Bago natin umpisahan ang ating pakikinig, huwag kalimutan na i-like and share ang ating video. At syempre, huwag ding kakalimutan na mag-subscribe dahil panigurado, aabangan mo pa ang mga susunod nating video. Kumusta po kayo mga kalagim? Ako po si Mark, 45 years old. Isang simpleng empleyado lang ako nang mangyari sa akin ang isa sa mga nakakatakot na karanasan sa buhay ko. Ito ay noong ako po'y nasapian sa opisina namin. Taong 2003 po ito nangyari sa isang kilalang kumpanya sa Makati. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng kumpanya. Basta ang clue ay malapit po ito sa Jupiter Street. Kaya kung ready na kayo, umpisahan na po natin ang kwento. Ako po ay isang simpleng empleyado lamang po na sumasahod ng minimum wage sa isang buwan. Madami po akong kasamahan sa trabaho. At aaminin ko, medyo mahiyain po talaga ako noong mga panahong iyon. Kapag niyaya ng mga office mate, madalas ay hindi ako sumasama. Mahilig kasi akong mag-isa, pero mabait po ako. Saka may itsura. Hindi ko po talaga akalain na makakaranas ako ng sapi kasi nakikita ko lamang po ito sa mga palabas sa TV, katulad nung kay Jessica Soho. Nako, fan na fan talaga ako ng mga kwentong horror sa TV. At isa na nga doon ang tungkol sa mga sapi. Isang araw bago ang trabaho, ay nag-prepare na ako ng mga gamit ko na dadalhin sa trabaho. At kagaya ng mga kasamahan ko sa trabaho, gumigising ng maaga para maghanda sa opisina. At dito na po nagsimula ang lahat ng kababalaghan sa buhay ko. Sumakay ako ng jeep papunta sa opisina at may kasabay din akong papasok. Pagdating ko sa opisina, huminto ako sa lobby at biglang may humawak sa balikat ko. Mark, tara, pasok na tayo. Anong iniisip mo dyan? Wala. Sige, tayo na. At sabay na nga kaming pumasok ng isa sa mga office mate ko papunta sa desk namin. Kausap ko po ang aking office mate at nagkwekwentuhan lang kami nang biglang dumating ang isa sa mga kasama namin na itago na lang natin sa pangalang Denise. Uy Mark, may isang office mate tayo na dinala sa klinik dahil bigla na lang nawalan ng malay. Hanggang sa may isa na namang office mate ang nahimatay. At sunod-sunod na nga ang mga kasamahan namin na nawawalan ng malay. Ang iba namang kasamahan namin ay nagwawala na parang may kung anong puwersa na bumabalot sa kanila. Sobrang lakas. Lumapit sa akin yung isa kong office mate at biniro ako. Uy Mark, paano kung ikaw na ang susunod na sapian? Kinilabutan po ako sa sinabi niya, kaya't sumagot ako ng, Nako, di ako tatablan yan. At kung mangyari man yan na ako'y sapian, siguradong ikaw ang una kong papatayin. Sinabi ko po yon ng pabiro. Hanggang sa bigla po kaming nagtinginan ng isa kong ka-office mate na nasipian ay bigla na lang din daw po ako nawalan ng malay. Hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari sa akin. Ang kwento sa akin ng mga office mate ko, isa daw ako sa mga nasapian sa opisina namin. Bale, pipinsan po kaming magkakatrabaho na halos sabay-sabay na sinapian sa opisina. Basta po, naalala ko nung wala ako sa sarili ko, parang nananaginip lang ako. May nakikita akong isang babae na umiiyak malapit sa isang puno ng balete. At ang balete na yon ay sobrang lapit lang sa opisina namin. Nasa bandang itaas lang ng building namin.
Habang umiiyak ang babae, meron siyang sinabi sa akin. Humihingi siya ng tulong sa akin at ipinakita niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Ginahasa daw po siya ng isang lalaki at saka pinatay. At ang katawan niya ay ibinaon sa paligid ng malaking puno ng balete. Nagsisisigaw daw po ako at namumuti ang mga mata nung mga oras na yon. Nag-iiba din daw ang boses ko na para bang may 3 boses na nag-aagawan sa katawan ko. Nung oras na yon ay nagtawag daw sila ng manggagamot para gamutin kami, pero sa sitwasyon ko ay hindi daw nito nawawala ang sapi sa katawan ko. May mga oras daw na mawawala, pero pag itinigil na niya ang orasyon ay bumalik daw ako sa dati. Bumalik lang daw ako sa katinuan nung ang aking tatay ay dumating sa aming opisina para tingnan ako. Doon ko siya agad nakita at doon nagkamalay na po ako. Nakita ko si tatay na sobrang nag-aalala. At lahat ng mga nakapalibot sa akin ay tila pagod na pagod. Hindi po ako makapagsalita noong mga oras na iyon. At inalalayan po ako ng tatay ko pauwi sa amin. Sabi sa akin ng mga office mate ko, kung ano daw yung nangyari sa akin ay ganun din daw ang nangyari sa ibang office mate ko. Mas malala lang daw po yung sa akin ng konti. Yung babaeng nakita ko, halos po 2 linggo ko po siyang nakikita. Paikot-ikot sa bahay namin, humihingi ng tulong. Takot na takot po ako, pero wala naman po akong magawa. Makalipas ng 1 buwan, hindi ko na po naramdaman ang presensya ng babaeng multo. Siguro po siya ang isa sa mga sumapi sa akin. Ang balita ko, nakuha na yung mga buto niya. Kaya siguro hindi na siya gaanong nagpaparamdam. Kung sino man siya, sana natahimik na ang kaluluwa niya. Maraming salamat po sa nakinig ng kwento ko. Sa mga office mate ko na nakarinig nito, siguradong magko-comment kayo kapag narinig nyo ang kwento ko. Marami pong salamat mga kalagim!